Interview ho nitong si Sherlito Banayo ang ating pag-uusapan dito sa video na ito. Napakarami ho nilang pinalakay na issue sa ating bansa. Issue ng korupsyon, flood control, impeachment, ang pinag-usapan ho nila dito sa interview na to ni Sir Admar dito kay Sherlito Banayo. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sa ating community. Join button nandiyan lang ho sa baba. Political strategies, Sherlito Banayo. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista. Kung ano na nga ba, ika nga mga development dito sa doon sa nakalipas na 15 araw na impeachment trial ni VP Sara dyan sa Senado. Ito. Sa iyo, Admar, at salamat sa SMNI sa pagkanyaya sa akin ngayong gabi. Opo, Saludo sa SMNI kasi paano na lang kung wala SMNI, di ba? Isa ho talaga siya sa mga masigasig na tumalakay doon sa mga issue na ayaw pag-usapan ng mga mainstream media, di ba? Isa ho, ano ho yan, ika nga, maraming salamat sa SMNI talaga. 15 araw na po sa impeachment trial. Sa tingin nyo po, nakaapekto na ng husto kay Vice President Sara Duterte itong mga nabubunyag sa impeachment court, or lalo lang nadadagdagan yung kanyang political capital dahil hindi pa malinaw kung meron nga ba talaga siyang nagawang kamalian na impeachable offense? Unang-una, Admar, pinasuri ko sa mga wika nga parang fact checkers, no? At lumalabas na paunti ng paunti ang nakikinig doon sa live transmission ng impeachment trial sa Senado, no? Para bang ang mga tao ay either hindi nabobore o hindi natutuwa doon sa mga balitaktakan na masyadong legal, masyadong technical, o di kaya ay dahil nga sa hirap ng buhay, imbis na manood ng impeachment trial, kung paano na lang sila kakahig para makatuka miskin na kaunti. No? Yun ang tingin kong unang observation dyan sa impeachment trial. Pangalawa, it may be too early for us to determine, no? Kung talagang naapektuhan ang public approval rating ni Vice President Inday Sara nitong nangyayaring impeachment trial, no? Kasi ngayon ay panahon pa para ang prosecution team ay maglahad ng kanilang ebidensya para sabihin siya ay may pagkakamaling nagawa at hindi pa talaga naglalahad ang depensa ng kanilang kanilang defense, no, sa para kay Vice President Inday Sara. At nakikita naman natin na so far nasasagot na mabuti ng mga batang abogado ng ni Vice President Inday Sara yung mga paratang na ginagawa ng prosecution panel at ng kanilang mga witnesses, no, na kuminsan ay halatang-halata na either coached, kung basta pinag-aralang mabuti kung anong sasabihin, pero nahuhuli naman na either nagsisinungaling o di kaya hindi naiintindihan. Wika nga ng mga senator judges kuminsan, pati ng presiding judge, no, na si Senator Chis Escudero, kuminsan yung competence o competency ang tawag nila ay kulang, no. So ganun pa lang sa ngayon ang aking pananaw. Opo. Sa nakalipas na mga impeachment days, no, trial days, mas naging malinaw ba na pamumulitika lang ang nangyayari? Kasi halimbawa, noong panahon na talagang pinuputakti ng kritisismo ang pangalawang pangulo dahil daw sa kesyo paggamit ng mga fictitious na mga pangalan, mali daw ang paggastos, hindi raw tama, meron daw ginamit na pondo sa na pera ng taong bayan. Pero kung susumahin itong sa 15 araw, hindi naman pala bawal. Sabi nga ng taga-COA silent ang Joint Memorandum Circular. Nabigla nga lahat, hindi naman ganun kalaki yung pinapalaki nila na si Mary Grace Piatos. Yung sinasabing nakatanggap pero parang nasa 70,000 na pesos lang ata ito. Meron namang mga ipinakita na katibayan na merong ginastos, pero iba lang ang interpretasyon pala ng COA. Meron silang ibang hinahanap, pero nakapagsumite ang opisina ng Pangalawang Pangulo at ang DepEd. Pero sa interpretasyon ng COA, nakukulangan lang sila. So makikita na ba na hinahype lang noon at hanggang ngayon parang merong pilit. Pero pag hihimayin mo, hindi naman pala ganun ka-hype talaga, Ginong Lito. Tama ka dyan, Admar, no? In fact, pangatlong beses na ito, kung matatandaan natin, nagkaroon na ng mga napakahabang hearings sa Public Accountability Committee ng House of Representatives noong 2024. Pagkatapos nung binaliwala ng Supreme Court yung unang attempt sa impeachment ng 2025, ay nag-umpisa naman ng Justice Committee ng House na yung pa rin, kung ano yung mga paratang noon, inulit na naman. Kaya ngayon, pangatlong paratang na, no, lumilitaw na talagang political persecution ito. No? Pangalawa, mismong si Senator Ping Lacson halimbawa, mismong siya ang nagsabi na wala naman pala mga security clearance itong mga examiner, wika nga, ng COA, no, dito sa punto ng confidential and intelligence funds. So therefore, hindi nila naiintindihan yung talagang purpose ng confidential and intelligence funds, ang paggamit nito. So ang kanila, parang kung basta parang paper lang parang accountant, yung accountant na tinitingnan lang, medyo mali ito. Pero hindi naiintindihan yung talagang dahilan kung bakit nagbibigay ang pamahalaan ng confidential and intelligence funds sa ilang mga ahensya, kasama na ang DepEd at ang Office of the Vice President. At pangatlo, Admar, para sa ordinaryong mamamayan, ano, palagi kasi
yung mga nagsusuri na sabihin na nating mga politically inclined, no? Yung mga nagsusuri, naghahanap yan ng kung ano-anong butas. Pero yung ordinaryong mamamayan na ngayon ay binabagabag nitong patuloy na lumulubog na ang halos 4 na milyong Pilipino sa baha. Ang laging sumasariwa sa kanilang isipan, napakaliit naman pala nitong tinatanong, iniimbestigahan dito kay Vice President Inday Sara na hanggang sa ngayon ay hindi naman nila mabigyan ng linaw na tunay. Samantalang napakalinaw sa pananaw ng lahat ng tao. Ang trilyong piso, bilyon-bilyon, daang bilyong piso na winaldas dito sa mga flood control projects at iba't iba pang mga corruption scandals dito sa pamahalaan. So, para sa ordinaryong mamamayan tuloy, ang nangyayari, bakit ninyo pine-persecute itong aming Vice President samantalang kayo mismo mga prosecutors, yung mga congressmen na nandoon, sila mismo yung kanilang mga distrito ang siyang binabaha ngayon at sila mismo ang siyang di umano ay kasangkot dun sa paglilipat ng pondo ng bayan para sa mga anomalous projects kasabwat ang DPWH. So, ganun ang tingin ng taong bayan Opo, parang dragging na ba masyado, Sir Lito? Kasi naririnig na natin mula noon tapos malalaman, ay, yun lang pala. Parang mas may matinding problema pa tayo yung naubuksan na tungkol sa flood control project. Parang minumulto ang kasalukuyang gobyerno every now and then. 2024 ata kung dito ako nagkakamali na pinagmalaki ng gobyerno natin. May 5,500 hanggang sa finact-check ng kalikasan, kaliwat ka ng baha. 2025 narinig natin yung mahiya naman kayo at hanggang sa kasalukuyan patuloy pa rin nangyayari ito. So kumbaga natatabunan na itong mga issue na na-erase laban kay Pangalawang Pangulo, lalo na ngayon na unti-unting nabubuksan yung ayun lang pala, Sir Lito. Precisely, Admar, no? Kaya wika ko nga samantalang lumulubog sa baha ang napakaraming mga Pilipino, tayong lahat ay we're drowning in debt, no? Tayo paano ba tawag doon? Ano ba drowning sa Lubog or pagkalunod. Lubog na rin tayo sa utang, di ba? Dahil nga dito sa sobrang katiwalian na ito, lumalabas ngayon halimbawa ang sa darating na taon, itong taong ito, no? Hanggang sa darating na taon, ang ating palang uutangin ay nasa 3.2 trillion pesos na naman para lamang matabunan yung mga utang din dati. Yung utang din natin dati na umaabot na sa 19.5 trillion, ang interest pala dyan nasa 970 billion pesos na babayaran natin ngayong taong ito. Kulang na nga ang ating pondo. At pag nalalaman ng tao yung mga ganyan datos, lalo nagiinit, kumukulo ang dugo dahil sila naman hirap na makaagapay sa taas ng presyo ng pangunahing bilihin at binabaha pa yung kanilang mga bahay. Di ba pati nga mga simbahan, pinasok na ng tubig, pinasok na ng baha. Ngayon lang nangyayari sa ating bansa itong ganitong kalawak na iskandalo ng korupsyon. Opo, so kasi inasa natin na mahaba pa itong impeachment, pero nakita nyo na ba yung parang may yanig na nangyayari dyan sa impeachment na makakabawas sa ganda points ng Pangalawang Pangulo at makakadagdag sa pogi points ng kasalukuyang administrasyon, or hindi rin magkakaroon ng dagdag pogi points ang administrasyon dahil meron din siyang kinakaharap na problema na medyo mas malapit sa bitukan ng mga kababayan natin? Tama yan, Admar. At kung tutuusin mo, itong mga sumalanta sa atin at nagdulot ng mga malalalim na baha, habagat pa lang ito. Wala pang tumatama sa ating bagyong malakas. Pag tumama sa atin ang bagyong malakas, at yan ay laging nangyayari tuwing panahon ng El Nino. Kasi pag mainit ang surface ng Pacific Ocean, ng dagat, lalong lumalakas ang mga bagyo. Pasalamat nga tayo at lumilihis sa atin at pumupunta sa Japan o sa China. Pero pagka tayo'y tinamaan na ng talagang malalakas na bagyo, ay kawawang-kawawa ang ating taong bayan dahil hindi lamang baha ang aabutin nila, kundi lilipa rin ang kanilang mga bubong ng kanilang mga bahay at ang kanilang mga pananim ay masasalanta ng todo-todo. That will create a major economic crisis, no? Kanya kung paano para bang ilang taon na tayong binabagabag ditong impeachment, 2 beses na pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara para sa halaga na kung tutuusin mo ay katiting ng halaga ng winaldas, no, sa korupsyon, no, sa flood control at sa iba pa, pati sa PhilHealth, pati sa PDIC, lahat halos sasakay ng gobyerno no? Pero nakatuon ng pansin ng ating mga politiko dito lamang sa impeachment trial, samantalang talaga ang taong bayan hindi na malaman kung paano ano kakainin sa kinagabihan o sa susunod na araw, no? Kaya sa tingin ko, sa aking pananaw, no, sa malaot madali, lalo lamang na bababa ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon at lalo namang gaganda o tataas ang public approval at lalong-lalo na yung tiwala, yung trust rating na mas importante sa ating Pangalawang Pangulo. Opo, ang Pangalawang Pangulo, merong nabasura na reklamo sa DOJ lamang, inciting to sedition, pero may umusan na kaso na grave threat na nasa RTC na. Do merong motion na pinapabasura na itong kaso na ito. Nakikita niyo po ba ang pattern na naghahanap ng maraming kapamaraanan talaga para ma-destabilize ang Pangalawang Pangulo, Sir Lito? Sa mga abogado siguro, ang tawag dito ay forum shopping.
nandun na nga sa Senado, impeachment trial, pagkatapos maghahanap ka pa ng sa korte naman ng the same cases, no? Grave threats, yung unang-unang tinalakay sa impeachment trial, na nakita rin naman natin na may pinaghuhugutan yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara. Pero kaya halatang-halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang na-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara. Opo. Nakikita niyo rin po ba sa 2028? Alam natin kung ang nai-imagine siguro ng ating mga kababayan pag ang Duterte ang nanalo sa 2028, yan yung kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon kasi isipin talaga nila mababalikan sila. Pag hindi naman si VP Sara Duterte ang manalo, safe na ba ang Marcos administration? Safe na ba si PBBM? Kasi nang nakita natin na medyo kalyado niya ngayon, yan yung mga katunggali din niya dati na nagkaroon ng sila yung nagkaroon ng unity team. Yung unity team dati nawala na. Opo. Yung mga sinusukat dati na ngayon kinakain na naman nilang muli, no? It's very funny, no? Kaya nga lagi ko sinasabi doon sa mga kaibigan kong dilawan, ano, na oy, tandaan nyo nga kailan ba namatay at sino ba nagpapatay kay Ninoy Aquino, no? Anong karapatan meron? Anong pumasok sa isip ninyo at nakikipagkuntsabahan ngayon kayo dito sa administrasyon ni BBM, no? Kaya nakikita yan ng taong bayan, malinaw sa kanila na parang itong mga ito sa paghahangad lamang na makabalik sa kapangyarihan ay gagawin ng lahat, no? Kaya nga yung isinuka na kinakain na muli, no? Napaka sa ating mga Pilipino hindi lang katawa-tawa kundi napakasamang ugali ng ganyan, no? Mabanggit ko lang, Admar, no? Recently halimbawa, may nilabas na survey. Hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya ito. Pero ang pinalalabas, pagka daw may tambalang Lenny at Raffy Tulfo, angat na ng kaunti. Actually, margin of error. Pero angat na ng kaunti kaysa sa tambalang VP Inday Sara at si Senator Amy Marcos. Ito'y katawa-tawa sapagkat ang napaka-importante sa paggawa ng survey, kaya halatang-halata mong itong survey na ito talagang sinadya lamang ng kung sino nagbayad sa survey company na ito. Bakit ka magkakaroon ng survey at this point na ang research design mo, ang questionnaire mo, ang tinatanong mo, meron na kagad tambalan, no? Dalawang pinagbabanggaan mong tambalan na maliban kay VP Inday Sara, siya lang naman ang nagsabing siya tatakbo sa 2028. Correct. Nagsabi ba si Senator Amy Marcos na siya tatakbo bilang Vice President ni Inday Sara? Hindi. Si Lenny ba at saka si Tulfo nagsabi na sila tatakbo. So halatang-halata mo na talagang sinadya na kasi alam nila na parang asiwa ang taong bayan kung ang magpapareha, ang magtatandem ay parehong babae. At wala naman sigurong at pangalawa, ang ipapareho mo pa kay VP Inday Sara ay isang Marcos. So talagang sinadya yung tanong, no, para makakuha ng mas malaking boto para doon sa tambalang Lenny Tulfo na pareho naman hindi naman nagsasabing sila tatakbo. So halatang-halata ang mga lahat na lamang ng propaganda tools ay ginagawa nila, pati yung paggawa ng mga survey na dubious ang research design para lamang pakita sa taong bayan na humihina si VP Inday Sara, which is very far from the truth. Bakit hindi na lang solo-solo na lang kung Precisely. presidente? Diba, lumabas naman sa Pulse Asia yung solo-solo. Lumabas din sa WR numero yung solo-solo. O hindi ba, ang laki ng pagsamahin mo man ang boto ni Lenny at saka ni Raffy Tulfo, lamang pa rin. Pagsamahin mo yung dalawa, lamang pa rin si VP Inday Sara. So, kaya halatang-halatain, may mga survey firms na siguro para sa akala nila, mabobola nilang tao na pwede yung kanila. Okra Research yan, Okra Research. Akala nila maluloko nila sa bayan ng Pilipinas. Sinasabi ko, di ba, kitang-kita naman yung panlulokong ginawa ng Okra Research doon. Saka ang daming pwedeng itandem kay VP Sara. Ang daming pwedeng itandem. Itatandem mo si Amy Marcos. Diba? Kung di ba naman kayo sa kalahati. Ilang methodology na yun, no? Yung research design na maling-mali. Ako prediction ko, Charlito Banayo, maraming magsasarang survey firm pagpasok ng 2028. Fearless Forecast PH Update. Maraming magsasarang survey firm pagpasok ng 2028. Ano po ang nakikita nyo naman po for next year, Sir Lito? Kanila na pong prenesyohan yung kanilang magiging budget, 7.2 trillion pesos ata, no? At laging ang naririnig natin, a year before ang isang eleksyon, ay tinaguri ang election budget na, no? Halimbawa, 2028 yung eleksyon, yung 2027 budget talaga ay tinaguri ang election na budget po, no? Tingin niyo po ba mas lalo pang bibigat yung mga akusasyon at may kakayanin pa ba nila talaga na merong ibabangga sa kaliwan dito kay VP Sara Duterte, or masyado nang huli ang panahon dahil sa dami ng parang ang tingin niya parang eksperimento, ang dami na nilang mga pinalutang na pangalan pero hindi parang lumutang na mas mataas sa pangalawang pangulo po, Sir Lito? Una-una, Admar, tama ka doon sa sinabi mo na itong 2027 budget ay election year budget. Kasi yung 2028 budget, kalahating taon na lang noon, ang sakop pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Pangalawa, pagpasok ng campaign period, which is February 8 or February 9 sa 2028, no? Hindi ka na pwedeng gumasta ng pondo ng gobyerno para sa mga proyekto, no? Meron na tayong public works done at that time, no? So talagang ang napakahalagang budget ay itong 2027 budget. But you're talking of 7.2 trillion, of which
978 or 976 billion pambayad lamang sa interes sa utang. At para matustusan ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno, matustusan ang yung mga ibang proyekto ng pamahalaan, at magbayad pa sa principal ng utang, halos wala namang matitira na rito. Kaya dapat ito, bantayan natin ang husto. Itong budget na ito, nagagawin, dadaan na naman sa Kongreso. At habang ang Kongreso naman, lalo na ang Senado, ay nakatuon ng pansin, hati ang atensyon dito sa impeachment trial at sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin bilang mga senador, baka mag-fast break na naman. Magkaroon na naman ng, dadagdagan na naman yung unprogrammed allocations, gagawa na naman ng mga magic, itong ating mga mambabatas, para madagdagan ang kanilang pork barrel. Maliban doon sa leadership funds na built-in na pala sa ating National Expenditure Program, sigurado magdadagdag pa yung mga yan ng kanilang insertions at kung ano-ano mga errata para lumaki ang pondo na makakakuha sila ng komisyon o kickback para panggastos sa susunod na halalan. Kaya dapat itong bantayan natin ng lalo na ang media, bantayan talaga ng husto itong budget na ito na baka i-fast break na naman nila kagaya ng ginawa nila noong 2023, 2024 at 2025 na dahil doon tayong lahat ngayon ay baon na baon sa utang. Opo, doon po naman sa tanong na meron pa ba silang kayang ipalutang na mga pangalan na magiging katunggali nitong si Vice President Sara Duterte? Masyado nang huli na kung sa 2027 meron pa. Kasi sa ngayon, meron na bang mas malinaw na pwedeng, kumbaga, kung nagkaroon ng labanan, pagpapawisan talaga si VP Sara sa labanan? Lakas naman makasar nitong si Sir Admar. Yung mga pagpapawisan talaga, hindi, sa totoo naman talaga malakas talaga si VP Sara. Kung meron mang itatapat sa kanya ngayong mga panahon na to, baka hindi man pagpawisan si VP Sara. Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, napalo na si Vice President Leni noong 2022, at siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. Unfortunately, yun yung tinatawag na regla ng ating politika sa presidency. Ito namang si Senator Raffy Tulfo, na pumapangatlo sa mga surveys after Leni Robredo, tingin ko sa pagtansya ko sa kanya, sigurado siya na re-election More or less, panalo siya kung re-election na ang pag-uusapan. Pero since kailangan na siyang tumakbo, pag siya ay tumakbo ng presidency at natalo siya, hindi na siya senador. So malaking riesgo para sa kanya yung pagtakbo. Kaya tingin ko hindi talaga malaman ng pamahalaan ngayon ng administrasyon ni Pangulong BBM kung ano ang gagawin nila sa 2028. Sino isasabak nila? O sino ang kung saan mapipressure o mai-impluwensyahan nila sumabak laban kay Vice President Inday Sara. Tsaka yung kay Mayor Leni po ba, tingin nyo kung medyo naririnig natin kung ano yung performance niya as mayor, na maririnig sa buong Pilipinas talaga kung ano yung significant talaga ng mga kumbaga yung parang may dating ba? Tingin mo makakatulong yon na mapaganda yung kanyang posisyon sa pampangaluhang halalan, Sir Lito? Adbar, unang-una, magbalik tanaw na lang tayo sa 2022. Ako ang nag-campaign manager para kay Mayor Isko Moreno na tumakbong presidente noong 2022. Yung Manila ay sentro ng Pilipinas, yan ang capital ng Philippines. At nakita naman ng taong bayan kung ano yung mga nagawa niya sa loob ng 3 taon. Miski 2 taon pa lamang dahil kumandidato na nga. 2 taon na siya ay mayor ng capital ng ating bansa. Pero hindi pa rin ububre. Di lalo naman siguro yung Naga. Ano man ang magawa mo sa Naga, siguro hanggang sa Kabikulan, malalaman ng makikita ng mga kapatid nating Bicolano. Pero pag tiningnan mo ang buong bansa, na napakaraming probinsya, napakaraming bayan, paano mo ma-appreciate yung nagawa or magagawa pa ni Vice President ni Mayor Leni Robredo? Hindi ko tinatawaran ang kanyang kakayahan, pero yun na nga ibig sabihin, paano mako-communicate sa buong bansa na naging problema ni Mayor Isko Moreno ng Maynila, paano niya mapaparamdam sa buong Pilipinas noong 2022 yung kanyang mga mabuting nagawa sa Maynila, di lalo na kung Naga ang ating pinag-uusapan. Unlike si Pangulong Duterte kasi nung tumakbo na noong 2016, 30 taon na mayor ng Davao City, at matagal nang nakikita ng taong bayan kung gaano ang inasenso ng Davao City at gaano katahimik at peaceful ang Davao City dahil sa panunungkulan ni Mayor Digong Duterte noon. Kanya natanggap kagad siya ng taong bayan, na ito makakagawa ito na mabuti para sa atin, mababago ang ating lipunan dahil sa kanya. Tsaka wala pang social media noon, Sir Lito, na parang sumikat siya na word of mouth lang talaga. Unlike ngayon na pwede kang sumikat through social media, pero yun nga, wala din tayong naririnig na talagang magkakaroon ng impact sa kanyang kandidatura. Pero napag-usapan yung 2028 elections, gaano kahalaga po na makuha nila yung Visayas at Mindanao? Na alam naman natin, kung titingnan mo yung sa mga kilalang survey, talaga ang Mindanao hindi matatawaran Parang silyado na dyan. Na Duterte. Dito sa mga sa Visayas naman, talagang hindi rin matatawaran. Nandyan din yun kasi Bisaya din yung ang mga Duterte. Gaano kahalaga na ma-penetrate ng mga makakalaban
ni VP Sara for 2028 elections, itong mga lugar na to, hanggat hindi ba nila masusuyo ang Visayas, lalo na ang Mindanao, kung mahati, at least mahati nila yung Mindanao, wala silang tsansa for 2028. Wala eh. Tawag ko dyan, fortress na ang Mindanao at Central Visayas. Ang Mindanao ay 24% of the vote, of the national vote. Ang Central Visayas ay 10 to 10.5% ng yung Cebuano speaking Bisaya. 10 to 10.5%. So you're talking of 34 to 34.5%. Pwera pa yung mga Bisaya. Pareho natin na dito nakatira sa Maynila, no? Or sa iba't ibang parte ng ating bansa, no? Naging ano yan eh, naging very loyal sa brand ng mga Duterte, no? Mahirap yan tapatan dahil unang-una, yung tinatawag nating Greater Manila area, wala yan yung yan yung Katagalugan, which is Southern Tagalog, plus NCR, plus Calabarzon, no? Pwera siguro yung mga Ilocano speaking part ng Central Luzon, no? Yan naman yan ang dahil sa proximity sa Manila, yan ang talagang una binabantayan ng mga issue. Pangalawa, yan yung mga kung sino yung mukhang yamado, no? Nakikita nila malakas, doon sila boboto. Correct. So, Meron mga ganyang Pilipino. Hindi nila tinitingnan kung sino yan, kung ano yan. Kunyari, mataas ang chance manalo si Marcos Jr. Doon talaga sila pupunta. At this time, hindi ho kayo magkakamali. Kung yun ang hinahanap nyo, yung sure win, yun ang gusto nyong iboto sa 2028, kay VP Sara ho kayo. Sure win yan eh. Historically, yung mga yan ay last-minute voters, no? So, ang tingin ko, hindi naman madidihado. At least sa mga surveys, nakikita natin, kung hindi man number one, halimbawa sa NCR, number one na si Inday Sara, pero sa Central Luzon at saka sa Calabarzon, dikit na dikit yung pagiging number two niya, no? So, pagdating ng panahon, yan aangat pa rin. Lalo na, at itong mga probinsya ng Calabarzon, NCR, at Ito, Sir Lito, maputol kita na mabilisan lang. Ang gusto lang ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to, managot, yung may kagagawan kung bakit nalubog sa bahay yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga bahay. Meron mo tayong nakitang video sa Macabebe, Pampanga, hanggang bubong na daw ho yung baha ngayong mga panahon to. Wala pa ho bagyo yan, wala pang bagyo. Si Marcos Jr., di ko malaman niya kung gaano karami ng pulburo na sinisinghot niya sa Malacanang. Kasi napapraning niya pagka narinig niya yung bumubuhos yung ulan sa sa bagay, hindi nila naririnig sa Malacanang. Parang ika nga, walang nangyayari sa labas. Malacanang naman, di ba? Kaya hindi nila ramdam yung nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino ngayong mga panahon na to. Kasi nga, sa Malacanang, hindi nila naririnig yung patak ng ulan. Akala nila, tag-araw, hindi nila alam. Talagang napakatindi ng ulan sa labas. saka ng Central Luzon, ito pa sinasalanta ng baha mayat-maya, no? So, lalo tumitindi ang galit ng taong bayan dahil naalaala yung mga korupsyon na nakita sa ghost flood control projects. Sa maaari namang katandem ni VP Sara para mas alihan talaga yung pagkapanalo. Sa tingin niyo po, needed pa niya ng katandem din? Taga Mindanao lang ba? Taga Visayas? Taga Luzon? Ano ba ang nakikita niyo po na makakapag-solidify pa? Ako, ang tingin ko talaga, itong paniniwala ko, kailangan niya maging katandem ay taga rito sa Luzon. Whether sa NCR, sa Central Luzon, Northern Luzon, or sa Southern Tagalog, no? Sapagkat kailangang ma-fortify. Mahirap din kasi, yung parang lalabas binaliwala na kami ng mga, palibasa malakas na si Inday Sara sa Visayas at Mindanao, binaliwala naman kami mga taga Luzon, ano? So, to obviate that, for purposes of balance, napakadami rin namang mga national figures dito sa Luzon na sigurado akong pag inalok ni VP Inday Sara na makipagtambalan sa kanya, nagkakanta kumahug pa yung mga yan. Miski yung iba na nandun ngayon sa majority block sa Senado, maniwala ka sa akin, Admar. Pagka sinabi ni Inday Sara, gusto mo maging Vice President, katandem kong Vice President, sigurado payag na payag ang mga yan. Siguro huli na lang, sa mga magiging kalaban naman niya, ano kaya ang magandang tandem, kung taga saan ba, yung lugar ba, na may laban talaga, Sir Lito? Pagpapawisan si VP Sara sa labanan? Mahihirapan kumuha ng, halimbawa, si Vice President Lenny, sino kaya ang kukunin niyang katandem? Yung kasing mga taga-administrasyon ngayon, karamihan yan, taga-kabinete o kaya taga-senado, pagka nire-rate ngayon 1%, mataas na yung 3%, meron pa nga 0.01% sa ibang surveys, paano kang kukuha dun sa mga yon, di ba? Makakuha ka, pero may malaki bang maiaambag o madadagdag sa boto, halimbawa ni Vice President Lenny, no? Para umangat siya ng husto at maging matinding kalaban ni Vice President Inday Sara. Sa katunayan, tawag dito, manipis ang horizon ng mga politiko ngayon. Iilan-ilan lang ang talagang wika nga kasi malapit na eleksyon You're talking of next year, October 1, magfa-file na ng certificate of candidacy. So you're really talking of about 1 year from now. You're not talking of hanggang Mayo pa yan. Magdidesisyon ka October So napakahirap na kung ikaw hindi pa kilalang-kilala ngayon na national figure, napakahirap mong palawakin ang iyong public acceptance between now and October of 2027. Kaya mukhang sa ayaw at sa gusto ng mga Pinklawan, mga Dilawan at mga kakaalyado ni Pangulong Marcos, mukhang destined si Vice President Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. At harinawa ay gawin niya ang mga kailangan gawin para ma-reforma ng todo-todo itong ating bansa. Magkaroon ng reset. Charter change. Pasok ni VP Sara, ikulong lahat ng mga nagnakaw sa nakalipas na 6 na taon, tapos charter change. Rektang charter change tayo. Ayusin na talaga sapagkat napakabulok na ng sistemang umiiral sa politika ng ating bansa. Sir Lito, sa history po ba, sa mga ganitong panahon, ito na yung pag-iikot, pagpapakilala ng mga gustong tatakbo sa pagkapangulo. Naintindihan natin si VP Sara, nag-declare na siya kumbaga. Pero sa mga posible na magiging kalaban niya, meron ka bang naririnig? Or parang, meron akong isang pangalan na yung senadora, pero parang, alam mo yung parang nag-iikot na nagpapakilala na parang wala pa atang ganun or
Ano ba yan? Nandun ba yan sa last year, like 2027, bagong election, doon na yan natin makikilala? Or sa history ba, kahit even before, mga 2 years, 3 years before ang election, meron ng mobilization, Charlito? Over the past several years, no, maaga pa, 2 years before elections pa, nag-iikot na talaga yung mga gustong o yung nag-i-interest na tumakbong pangulo, no. Napaka pambihira yung biglang sulpot. Ang makikita lang natin sa ating kasaysayan na biglang sulpot ay si Mayor Rodrigo Roa Duterte na nanalo na bilang pangulo, no. Siya lang. Otherwise, lahat nakaporma na, matagal nang pumoporma, matagal nang nagmo-mobilize, matagal nang nagkakalap ng kanilang coalitions, no. Pero sa ngayon wala ka nakikita At napakahirap nga na mapuwera na nga kung yung mga parang wala talaga. I'm sorry, Admar, hindi ko talaga makita na merong biglang susulpot pa, no? Na makaka-capture. Siyempre, ano yan political strategy yan Kumbaga yung lahat ng possible outcome sa 2028, baka nalaro na niya sa utak niya, di ba? Lahat ng possible, for example, ma-impeach si Sara, o ganito mangyayari, sino magiging kandidato na kapalit ng nitong si VP Sara, i-endorse niya. Parang, kumbaga, ano na niya, na-run na niya lahat ng possible outcome ng 2020. Marami pang pwedeng mangyari mula ngayong araw na to, hanggang sa mga susunod na panahon. Sa impeachment, sa flood control, kay Martin Romales. Napakaraming nga moving parts ng political landscape natin ngayong mga panahon na to na anytime, pwedeng mabago lahat. Ika nga pwedeng tawag dito, pwedeng makulong si Martin Romales. Yun na talaga Yun na talaga gusto natin, di ba? Makulong yung crocodile na yun. Pagka naging presidente, hindi natin alam, di ba? Wala naman sana masamang mangyari kay Marcos Jr. Pero aling natin, magpresidente si VP Sara mamaya. Bukas, hindi natin alam O sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Marami kong posibleng mangyari. At kung sakaling mangyari yun, hindi nagkaroon. Dalawa, senaryo, Noel. Anong mangyayari sa bansang Pilipinas? Malamang sa malamang, magkakaroon ng, wag naman sana, at hindi tayo sang-ayon dyan, magkakaroon ng pricing. Possible yan. Kasi pagkakaitan ng sambayan ng Pilipino. Doon sa ano natin yan, kumbaga, ang mga Pilipino pa naman mahilig sa ano yan, okasyon, routine. 6 na taon, boboto ng pagka-presidente sa ayot sa gusto nyo. Pagka hindi nyo kang pinoboto, magkakagulo tayo. Ganun ang mindset ng mga Pilipino. Pinag-usapan natin 6 na taon lang. Pagkatapos ng 6 na taon, umalis ka sa Malacanang. Ganun. Diba? Ngayon, pagka hindi ka sumunod sa usapan na yun, malaki problema. Hindi natin sinasabi na magkakaroon ng kung ano pa man. Yun yung, kumbaga, yun yung mga posibleng mangyari. Ito yung mga possible outcome. Maging presidente si VP Sara, anumang oras mula ngayon, pwede siya tumakbo sa 2028 ulit. Diba? Kagaya nung ginawa ni Gloria Macapagal-Arroyo. At marami sigurado makukulong. Diba? Ang dami ang dami. Kasi si Marcos Jr. sumisinghot yan Malay natin, nakasinghot yan ng kung ano man nasinghot niya, na na lang sa bigla. Diba? Nawalan siya ng malay, diba? Maraming posibleng mangyari at tayo dito para lamang sa kabutihan ng ating bansa. Ang atin dito, hindi para kung siraan ng kung sino pa man. Ang aking sinasabi dito sa PH Update, what you see is what you get. Nakikita nyo maliwanag pa sa sikat ng araw na may pananagutan ang mga kasalukuyang opisyal ng administrasyon na to sa mga kinakaharap nating major problem ngayong mga panahon na to. Iyon ang realidad. What you see is what you get. Hindi ko kayo bubulahin na kung ano pa man. Kaya kung di pa ako kayo nakasubscribe, like at subscribe. Ito ng imagination ng ating taong bayan. Merong nag-iikot, pero yun nga, nabanggit mo, 001, 0.001. Mas mataas pa yung hindi nag-ikot at hindi nag-declare. Precisely. At yun nga meron pa ako nakitang survey. Ito'y privately commissioned, kaya hindi ko pwede sabihin kung sino yung nag-survey. Ito'y pinarate ng lahat ng cabinet members kung paano ano yung mga high-performing cabinet departments, mga departamento ng ating pamahalaan. Lahat pabagsak Lahat, as in, wala ni isang ahensya o departamento ng gobyerno na umaangat sa public approval. At ang dahilan lamang dito, kasi meron naman mga iba na, wika nga, lagi nating nakikita sa telebisyon, sa radyo, na nag-iikot dahil sa kanilang tungkulin, dahil nag-i-inspeksyon o di kaya nagbibigay ng ayuda o kung ano pa man, pero pati sila bumagsak. So anong conclusion mo dito? Sila'y pinababagsak, hindi dahil sa sila'y bulok na administrador ng department or cabinet member, kundi dahil bumabagsak ang kanilang approval rating, dahil pabagsak ang tiwala sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Kumbaga nadamay sila sa lito. Pabigat pa si Pangulong Marcos sa kanila. Unlike sa panahon ni PRRD, maraming mga ahensya, maraming mga sekretary ang talagang nakikilala. Hindi lang si PRRD ang nakikilala, pati yung mga ahensya ng gobyerno na ina-expect mo sana na ngayon, ito dapat yung mga ahensya na makakatulong sa administrasyon na magpapakilala. Si Vince. Si Vince pwede itong si Vince. Viable to. Kasi nung last administration, mainit ang pangalan ni Vince Dizon. Sa totoo lang mainit ang pangalan ni Vince Dizon nung last administration. Di lang siya tumakbo ng pagkasenador pero mananalo siya. Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, hindi pa nga siya nakaalagwa sa national post, elected national post. Wasak na ho siya sa administrasyon na to. Di ba? Tinatambal nila Lenny Vince. Hindi kumakagat si Vince. Hindi kumakagat si Lenny. Ngayon naman, ang ginawa nila, binayaran nila yung Okra Research. Palalo, pero parang walang mapili ang mga kalihim pa naman ngayon, karamihan mga acting. Yun na nga, isa pa. So, wala pang security of tenure man lang sa natitirang 2 taon pa nitong pamahalang ito. Totoo yan, At yun talaga, nakita ko doon sa survey na yun, na ang talagang dahilan ng pagbaba ng performance approval nitong mga cabinet members at ng kanilang departamento ay dahil kay Pangulong Marcos. Hindi dahil sa sila'y tamad, hindi dahil sa sila'y hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho, sapagkat meron namang iilan na talagang nakikita nating masipag, nakikita nating talagang tumutulong sa taong bayan, pero mukhang nagiging pabigat yung the fact na
naubusan na ng tiwala ang taong bayan sa liderato ni Pangulong Marcos unfortunately for him. Opo, Sir Lito, maraming salamat sa inyong oras. Sir Lito, maraming salamat ha. Maraming salamat ako kasi gusto ko narinig to si Sir Lito eh. Kumbaga, alam naman natin kung ano nangyayari sa ating bansa. Pero si Sir Lito, siyempre political strategist. Talagang yung credibility niya, yung reputasyon niya pagdating sa kanyang walang kabayas-bayas na pag-aanalisa, pagsalansa ng mga issue, di ba? Kung ano yung pwedeng mangyari sa politika sa ating bansa. Walang ika nga, what you see is what you get. Yan si Sir Lito Banay. Palakpakan natin. PH update niya. Maraming salamat to. Maging ito kay lahat. Mahal natin Pilipinas.